Malaki ang posibilidad na baka itong si Bon Pesumal ay magpaalam na dito sa Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi ang Ginebra ay tumitingin dito sa mga posibilidad na kumuha ng isa pang point guard na pwedeng magamit bilang backup nitong si RJ Abarientos. Nakita na kasi ng Ginebra kung gaano sila mahihirapan kapag nag-struggle sa scoring itong si RJ Abarientos at itong si Scottie Thompson. Naka 15 rebounds man si Scottie, syempre kinakailangan pa rin nila ng scoring na additional. At mukhang ang kinukonsidera nila ngayon ay itong si Wami Tiongso ng Terra Firma. So ang mangyayari, ititrade ng Ginebra itong si Von Pesumal at ang kanilang first round draft pick dito sa Terra Firma kapalit ni Wami Tiongson. Para kapag yan ay nangyari, magkakaroon sila ng isang backup point guard na magagamit kapag nag-struggle itong si RJ Abarientos. Sa ngayon kasi si Scottie Thompson pwede yan na maging backup point guard din. Pero parang komportable na ito si Scottie na naglalaro dito sa small forward dahil nakita naman natin naka 15 rebounds, 15. At para yan talo pa niya yung laro ng mga center. So ibig sabihin mas komportable talaga si Scottie na naglalaro na off the ball, sabi nga nila. Kaya sa tingin ng karamihan, mukhang ganyan ang mangyayari dito. Kukunin ng Barangay Ginebra itong si Wami Tiongson at siya ang gagamitin nila na backup point guard kapag nag-i-struggle itong si RJ Abarientos. Kaya sa tingin ko magandang trade ito para sa Barangay Ginebra. Lalo na marami nga nagsasabi nasasayang lang yung karera ni Wami Tiongson dito sa Terra Firma. Ang ganda ng nilalaro ni hindi man lang nakakapasok sa playoffs. Kung siya ay mapunta sa Ginebra, talaki yung chance niya na hindi lang maka-playoffs kung hindi manalo pa ng kampyonato. Kaya ito nga abangan natin kung ano magiging sitwasyon. At kung matutuloy na ang pagpapaalam nito si Bon Pesumal dito sa Ginebra para siya ay lumipat na sa Terra Firma Jeep. Sa ngayon, itong San Miguel Beer mukhang ang dahilan yata kaya hindi kinukuha itong si William Navarro dahil iniintay nila na mag-expire yung contract ni Troy Rosario. Magiging unrestricted free agent si Troy Rosario pagkatapos ng conference na ito. At base doon sa kanyang mga naging statements, mukhang malabo na itong bumalik dito sa MVP group. Ayon dito kay Rosario, nagsisisi siya at ba't hindi pa niya tinanggap yung offer ng Japan noon na maglaro siya abroad. At nagdesisyon siya na manatili dito sa TNT Tropa. Pero ang ginawa daw ng TNT ay tinrade din siya dito sa Blackwater. Kasama siya dun sa deal kung saan nakuha ng TNT itong si Calvin Oftana. Sinabi rin nito si Troy Rosario na nagkaroon sila ng mga personal issues. May sakit daw yung anak niya noon. Kaya bumaba ang laro niya sa finals. Pero tinrade pa rin daw siya ng TNT at sinabi niya na hindi niya yun makakalimutan. Kaya sa tingin ko malabo nang bumalik itong si Troy Rosario dyan sa TNT. At malabo na rin niya maglaro sa Meralco and Lex. At sa tingin ko malabo na rin niya bumalik dito sa Blackwater Bossing. Dahil nakita natin kung paano niya nag-i-struggle sa ngayon. So sa ngayon malamang itong si Rosario either mapunta yan dito sa Converge Fiber Xers o kaya naman ay dito sa SMC. At parang yan ang tinitignan ng San Miguel Beer. Mukhang yan ang dahilan kaya hindi nila pinapirma ng kontrata o ba't hindi sila nagtutuloy dito sa trade para kay William Navarro. At mukhang iniintay nila itong si Troy Rosario. Hindi pa natin natitiyak kung ano magiging sitwasyon dito pero mukhang lumiliwanag na ang plano ng San Miguel Beer kaya pala sila ay hindi nagte-trade. Pero mukhang tignan muna natin kung ano magiging sitwasyon dahil itong si Troy Rosario ang ganda ng nilalaro lately kahit sunod-sunod ang talo nitong Blackwater Bossing. Maganda ang kanyang nagiging performance. At tamang-tama naman dahil siya ay magiging unrestricted free agent at baka sa San Miguel mapunta. Ang Convert Fiber Xers ngayon ay masusubukan dahil makakalaban nila ang TNT Tropang Giga. Alam naman natin na ang TNT ngayon ay 2-0 ang record at as expected, maganda nilalaro dahil nandyan si Rondae Hollis Jefferson. Kahit na wala ito si Mikey Williams, naging instant contender sila dahil sa pagdating ng nasabing import. Hindi naman nila parang masyadong iniinday pagkawala ni Brandon Russell dahil sa totoo lang parang hindi naman ito masyadong nagagamit ni Coach Chot Reyes dati at si Poy Eram pa rin yung kanilang main center. Sa ngayon, of course, alam natin na ang Converge wala pa dyan si Justin Arana at itong si Ben Phillips. Pero ganun pa man, mukhang maganda ang magiging sitwasyon dito para sa Converge dahil gusto nila siguraduhin na sila ay makakakuha ng magandang experience kahit na wala pa ito si Justin Baltasar. Alam natin na sa next conference pa yung maglalaro pero so far, in fairness, maganda pinapakita ng Converge at marami nakapuna
na medyo nag-iba na yung sistema ng Converge ever since nung nag-take over na itong si Franco Atienza at itong si Charles Chu, and of course ang kanilang active consultant na si Raiko Toroman. So tignan natin kung ano magiging performance nila ngayon. In particular, aabangan nyo sa kanilang import na si Scottie Hobson. Maganda pinakita nito no first game niya pero medyo na-neutralize doon sa second game. At ito namang Converge pagdating sa trades, mukhang nag-aabang sila dito kay free agent Troy Rosario. Kaya ito ngayon ang titignan natin kung magkakaroon sila ng magandang offer dahil base ito sa mga naging panayam kay Troy Rosario, malabo na itong bumalik dito sa MVP group. Kaya either yan mapupunta sa SMC or dito sa Converge Fiber XS. Depende na rin kung sino mas maganda offer. At sa ngayon, itong Converge naman, regardless, nakafocus yan dito sa game mamaya. At asahan natin na magiging competitive itong Fiber XS at hindi sila magpapatalo basta-basta dito kay Ronde Hollis Jefferson at sa TNT Tropang Giga. Ang Northport Batang Pier ngayon ay tinitignan yung kanilang mga teams na pwedeng pagdalhan dito kay Arvin Tolentino. Yes, nag-i-struggle ang Northport, pero wag na tayong magtaka kung ite-trade pa rin nila si Arvin. Siguro depende yan kung anong pangangailangan ng mga SMC teams. Ganyan talaga ang kalakaran dito sa PBA, kaya ang titignan ngayon ng karamihan ay kung alin bang SMC team mapupunta itong si Tolentino. Kung pagbabasihan natin yung performance sa ngayon, malamang sa Ginebra to mapunta dahil Ginebra ang nangangailangan ng scorer. Itong si Jamie Malonzo, next conference pa yan makapaglalaro. At parang kulang sila ng small forward at nakita natin kung paano nag-struggle sa scoring itong si RJ Abarientos at si Isaac Go. So malamang ang kukunin ng Ginebra itong si Arvin Tolentino. Pero pwede rin itong mapunta dito sa San Miguel Beer. Alam natin ang SMB ay naghahanap ng power forward at pwedeng stretch 4 itong si Arvin Tolentino. Parang ang tinitignan ngayon ng San Miguel Beer, kung makukuha nila ito si Troy Rosario sa free agency, baka si Tolentino pwede na sa Ginebra o kaya sa Magnolia. Pero kung hindi nila makuha si Rosario, baka nga sa San Miguel mapunta si Tolentino. Sa ngayon naman, sa Magnolia Chicken Templados, pwede rin dyan si Arvin. Originally nga dyan parang mapunta si Arvin kapalit ni Calvin Abueva. Pero nagkaroon ng mga komplikasyon kaya hindi natuloy. Sa ngayon, ang Magnolia, kung kukunin nila itong si Arvin Tolentino, magiging maganda yan para sa kanila. Dahil magkakaroon sila ng isa pang scorer na pwede ring pang-complement sa laro nitong batang-batang si Xavier Lucero. Kaya sa tingin ko, itong Magnolia Chicken Templados at itong Barangay Ginebra at San Miguel, equal ang chances nila na makuha itong si Arvin Tolentino. Ang tanong na lamang ay kung sino magiging kapalit niyan dito sa koponan ni Coach Bonitan. Nasa ngayon ay pwede rin mawala ng isa pang big man na si William Navarro dahil baka yan naman mapunta sa SMB. Shout out kay Joseph Pineda, Eduardo Monsales, pinabati din natin si Michael D, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin, pati na si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Anthony Alon family, si Jason Mendoza, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.